Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay, at nandito na po tayo sa ating segment na Sagot ni Kap, kung saan sasagutin po natin ang inyo pong mga katanungan at mga impormasyon na nais po ninyong malaman tungkol po sa pagseserbisyong barangay. Ayan po, diretso na po tayo agad. Kags Marie, ang unang-una po nating tanong ay para po sa inyo. Opo. Ito po ang ating pong katanungan. Does the punong barangay need permission or written permission from the Secretary of Interior and Local Government to practice his profession or engage in any other profession? Ang sagot po dyan ay makikita po natin sa Section 90 of the Local Government Code. Practice of profession wherein all governors, city and municipal mayors are prohibited po from practicing their profession or engaging in any occupation other than the exercise of their functions as local chief executives. Kags Marie, ano po ang komento po ninyo to? Mangungopia muna tayo ng kodigo kay Kap. mga kabarangay, ang presumption dito, SK May, is that capitans and members of council may practice their professions provided that they have a written permission from SILG. Well, for me, sa pagkakaintindi ko po dito, Kap, Kags, and SK, is that number one, yung punong barangay siguro applicable to. Well, mamaya po ipapaliwanag po sa atin ni Kap dahil siya po talaga yung sasagot ngayon. Pero po yung sa mga kagawads, on our part naman po, Kags Butch, ang pagkakaalam ko po at sa experience ko, may mga kabarangays tayo na mga barangay kagawads na aside from being barangay kagawad, they're also practicing their profession. Pero ipinagpapaalam po dapat ito sa mga kinauukulan, but not necessarily na magpo-provide tayo ng katulad sa kapitan to practice their profession, pero in consideration na dapat ipinapaalam po nila kay SILG through written letter. So, siguro po mas mapapalawig po yung explanation po nito ng ating punong barangay. Okay. Thank you, Kags Marie. Kasi actually, pinagbabasihan po namin ng mga sagot from DILG opinion po. Ito, katulad ito, 102 series of 2022. Tapos meron din pong DILG opinion number 21 series of 2017 plus yung local government code. Actually, ang question is by code of standard or code of conduct and ethical standards for public officials. 24 hours supposedly ang trabaho ng barangay. Okay? Nagulat ako kanina. Nung pinag-uusapan at sinasabi ni Kags Butch, 24 hours? Grabe. Pero sa totoo lang, totoo naman po yun. 24 hours talaga tayo. Pati mga kagawad. Kaya walang ilag mga kagawad. Baka akala nyo, kapitan lang. Now, kapag ine-expect kayo ng 24 hours, medyo mahirap yun Kags Marie. Mahirap yun talaga na, paano pag nandito ka, nagtatrabaho ka as ganito sa isang lugar, tapos bigla kang kailangan, nagkaroon ng pangkapitan na responde. Yung mga kapitan lang ang magdidesisyon na hindi pwede sa cellphone. Paano ngayon yan? Yan yung mga ganyang questions na pwede mag-arise So, mahihirapan ka. Kaya, sa totoo lang, again, baka pwedeng sa mga nagtatrabaho, though talagang napakahirap niyan dahil yung financial stability na ng pamilya ang pinag-uusapan. Pero supposedly talagang dapat kung kapitan ka dahil nung tumakbo ka, it's your choice. Choice mo maging barangay captain. Marami ka talagang isasakripisyo kapag tumakbo kang punong barangay. So yun naman yung sa akin. Yun lang naman po. Yan po, maraming salamat po, Kap. At sana po nalinawan po yung nagtanong po tungkol po dyan. Ito naman pong ating pong next na
katanungan ay para po sa ating mga barangay tanod. Ang mga barangay tanod daw po ba, Kap, ay maaari pong bigyan ng mga armas, katulad po ng barel o iba pa, sa kanya pong tour of duty. Hindi. Okay, hindi pwede ka SK. Kasi ang allowed lang ayon sa local government code ay ang punong barangay. Pero ang punong barangay kailangan dumaan sa masusing requirements para magkaroon ka ng Permit. Oo, ng barel at permit to carry o outside of residence. So hindi basta-basta pwede yung punong barangay nga, hindi basta-basta pwedeng basta-basta nagdadala eh. Paulit yung basta-basta ko. Basta, pero lalo na yung mga tanod, yung tanod, meron pong ginagamit yung yantok at yung mga iba pang, alam ba, ano tawag ito? May mga bawal ho Bawal ho yung medyo, yung pag ginanon, bumubukas na gano'n, Kags Butch. Kumbaga may requirement din talaga. Hindi ho basta-basta. Deadly weapon yun. Oo Hindi rin pwede ng punyal o panaksak o kahit anong bladed weapon. Kasi, ang sinasabi ho sa atin ay tayo ay ano yung tawag doon? Peace officers. Hindi tayo war officers kami. Dapat meron kang pang-war na gamit. Okay po? Yun lang po, SK. Ayan po, malinaw na malinaw po tayo dyan. Kags Butch, may idadagdag po. Yes, kasi ang mga police tsaka military bago makapagdala ng baril, pinag-aralan nila yan and they had the proper training. At yan talaga ang trabaho nila. Ang trabaho ng tanod bilang civilian, to maintain the peace. Yun nga sinabi ni Kapitan. So, usually yung mga nandyan is vague talaga ang utos. Nandyan yung maintenance of peace and order, nandyan yung cleanliness, di ba? Nandyan yung sasamahan mo sa ganare, tapos tutulong ka sa barangay sa mga aktibidades nila. So, hindi talaga trained ang mga tanod para sa mga ganyang klaseng maselan o sensitibong, especially baril. Ngayon, nag-stem kasi ito, Kap, sa isang question na sinabi ng kagawad na paano sa amin maraming nakawan. Kinakailangan siguro magdala na ako ng baril. Dahil kagawad ako at para matigil na ang nakawan sa amin. Una sa lahat, all public servants bawal talaga magdala ng baril unless you ask permission sa PNP. Second, hindi trabaho ng kagawad na magdala ng baril o sumuporta sa mga tanod dahil ang trabaho natin ay legislation at nakaganong ka ng baril para mapuksa mo yung mga nakawan. Kasi hindi mo alam kung anong mangyayari. Kahit na ikaw siguro ay nakabaril o na-stop mo, napigilan mo yung pagnanakaw na yun, you are not authorized para gawin yon. Ang pinakamainam mong gagawin, of course, is yung kapulisan, makipag-coordinate kayong barangay, kapitan nyo at saka kayo, na dapat hulihin nila yon at susuportahan kayo ng tanod. At kung gusto mo kagawa na andun ka as a support, sige, wala naman problema. Pero for you to bring yung mga baril na ganyan, hindi yung magandang ehemplo. At hindi natin trabaho yan, trabaho ng kapulisan. Ngayon, sasabihin, may nag-follow up question, paano pag pumasok sa bahay ko, ano naman gusto nyo gawin ko? Alam kang papasukin ko. Well, of course, that's another matter. Basta ikaw may lisensya at pinasok ka sa bahay, nasa loob mo na, trespassing na yon, gawin mo ang dapat mong gawin, basta lisensyado ang baril mo, para matupok at maproteksyonan mo ang pamilya mo. Pero police problem, ang police matter, ang iyong tinatanong. Pagdating sa trabaho natin, hindi kinakailangan magdala ng baril, especially public servants. Dagdag din po ako, Kags Butch, SK. Ganito kasi yan. May mga pamamaraan naman para maproteksyonan nyo yung inyong community. Kagawad ka, gusto mong matigil o ma-stop yung nakawan, gawa ka ng mag-propose ka ng isang barangay ordinance o barangay resolution na pinapayagan mo si CAP na mag-procure ng mga ilaw. Tapos para maglagay ng ilaw, para maging maliwanag ang inyong community, ang inyong barangay. Kapag may ilaw, isa yan sa mga
titigil o isang pamamaraan yan para mapatigil mo yung mga gagawa ng masama na, uy, maliwanag dito, hindi ako pwedeng basta magnakaw. Yan. Merong mga iba pang mga avenues na pwede kang gawin bilang kagawad. Yung kagawad visibility, yung tanod visibility, yung pag-ikot sa barangay, imbis na once every 4 hours, gawin yung once every hour. O kaya twice every 2 hours. O, parang once every hour din yun. So, ano lang yun, ganun lang ang isa sa mga, hindi solusyon yung barel. Never na inalaw ayon sa local government code ang kagawad ay umikot ng may dalang barel. Yung ng PTC o yung permit to carry, Kags Butch, ano yun na kailangan nasa bag, kailangan hindi nakasukbit sa pantalon nyo, sa belt nyo. Hindi po yun ang requirement. Hindi po yun ang may limitation pa rin yung pag pinayagan ka ng PNP. Kailangan may threat ka, may threat assessment pa yan. So, alisin nyo na sa isipan nyo na pwede magdala ng barel ang mga kagawad at ang mga tanod. Ang kapitan pwede, pero i-scrutinize maigi ng PNP yan bago tayo makapagdala ng barel. Yun. Tsaka kasi dagdag ko lang din, Kap, no? Temptation kasi yan diba? Temptation yan. At the same time, yung mga tanods naman on their part, syempre, naiintindihan po natin na may mga sitwasyon talaga na hindi natin maiiwasan, lalo na kapag nagkakainitan, anong magiging proteksyon ng tanod, yung ganito, ganyan. Pero napakaganda po ng suggestion kanina ni Kagawad Butch na you have to coordinate dun po sa mga may proper education pagdating sa pag-handle ng ganitong klaseng sitwasyon. Most especially, hindi naman po lahat ng tanods natin are equipped, especially well-trained. Pero napakaganda rin pong idea na sa bawat barangay po natin ay magkaroon din ng klase ng programa when it comes to self-defense training and seminar po sa ating mga tanods. At the same time, meron silang knowledge pagdating naman po sa tamang proseso kung paano ba natin gagawin. Kasi it's a case-to-case basis and napaka-sensitibo po mga kabarangay pagdating po sa peace and order na usapin. Kasi lahat naman tayo ng mga naglilingkod at I'm sure yung mga barangay officials ay gusto nila is secure yung kanilang mga barangays. And yung additional po kanina na program na or project na pwedeng sinuggest po ng ating kapitan na yung pagpapaliwanag po sa bawat purok, sa bawat areas, napakahalaga po yan mga kabarangay. Bakit po? Dahil dyan pa lang po pag maliwanag, kahit papano, natatakot po tayong gumawa ng kasamaan. Diba? Kumbaga, it's one of the prevention. At the same time, kung may extra budget pa, napakaganda rin po na kapag maliwanag na, saka po tayo maglagay ng CCTV. Yan. O, di ba? Makakadagdag pa po kayo ng mga projects na mga... At napakaganda kapag meron kayo dyan na command center kung tawagin natin. Kasi yung proper deployment po talaga napaka-importante niyan. And yung coordination po, wag na wag nyo pong kakalimutan. At wag na wag rin po naman ninyo na umabot pa kayo sa punto na kasi buhay po ang pinag-uusapan natin dyan eh. So, ipagbigay alam po agad natin yun sa mga kinauukulan at sa mas may nakakaalam. Ayan po, napakaganda po ng sinabi po ni Kags Marie. Again, naiintindihan po natin kung saan po kaya nanggaling itong katanungan po na ito dahil nga naman po bilang mga peace officers po ng barangay, ang ating pong mga tanod, maging mga kagawad bilang pagsuporta po, ay sila po ang unang mga rumiresponde sa mga sitwasyon sa ating barangay. Pero again, mga kabarangay, malinaw na malinaw po, hindi po maaaring magdala o carry ng mga armas o barel ang ating pong mga tanod at mga kagawad sa kanila pong pagtupad ng kanilang trabaho sa ating pong barangay. Ayan po, ito naman pong ating next na question. Kags Butch, tungkol naman po ito sa mga closure order. May karapatan daw po ba na magsara o maglagay ng closure order ang isang punong barangay ng mga kalye o mga roads? Ayan, maraming salamat. Well, according to DILG Opinion Number 84 S 2011, it states that in case of road closures of temporary character, kailangan temporary lang and for a short time only, local chief executives, including punong barangays, are authorized, pwede to declare temporary closures, temporary lamang. Only during occasions like
actual emergency, halimbawa may nag-landslide, public rallies, agriculture, industrial fairs, government project undertaking, may mga dadaan ng mga truck ng DPWH, telecommunications na ipapakabit, kailangan dumaan doon temporarily. At panghuli, pag magbibigay ng closure order, kinakailangan may written consent, written permission and consent from the local chief executive o ang mayor ng inyong bayan o munisipyo. Ayun ho, it is of temporary nature, pero kung tatanungin niyo po na pinasarado ni Cap yung road permanently dahil nagagalit sa mga taong dumadaan doon, bawal po yun. Cap, mas malalim tong si Cap yung mga experience ni Cap tungkol dyan. Wag naman sana sa birthday. Pag birthday, pinasasarado yung kalsada, medyo it leaves a bad taste in the mouth. Sa akin lang yun, opinion ko yun. Kasi yung okasyon ng birthday, tapos ang nangyayari, okasyon ng birthday, sasarado natin yung kalye, yung hindi naman umaattend sa inyo yung iba, hindi naman lahat kayo gusto. So, saka do not inconvenience the public. You don't inconvenience the general public. Yun yung sa akin. Pero, yun, may nangyayari po niyan, mga piyesta, sa barangay ko po, nangyayari din po yan. At prior to mangyayari, except yung actual emergency. Sa actual emergency, meron po kaming, template, SK Mai. Yung template ng resolution, meron na kaming ready noon, niready na po ng aming barangay secretary yun, na pipirmahan kaagad ng mga kagawad at pinatransmit kaagad sa Office of the Mayor or sa CDRRMO. Nakalagay po yun dun sa aming plan, na disaster plan, na naka-attach na po kaagad yun, just in case na magkaroon ng isang actual emergency, sunog, lindol, baha, etc. Baha talagang sarado kalye. Pero hindi binabaha sa barangay na mayan. Pero yung mga fiesta celebration, yan, alam nyo naman yan 2 months before, 3 months before, alam nyo na kaagad yan na magkakaroon kayo ng project. So, gawan nyo na kaagad ng yun. Sulatan nyo mayor, sulatan nyo rin yung mga tao. Kasi sa fiesta, ang fiesta po kasi ay kadalasan, hindi lahat. Saka, pero Kags Marie, pang-Katoliko Yes, yung religion. Religion. So, hindi lahat ng nakatira sa atin ay kasama sa Catholic faith. Meron pong iba na wala namang piyesta. So, kailangan ma-inform din sila na may mangyayari palang road closure prior to the actual event itself. Yes. So, yan naman yung Plus, yung nagtatraverse ng mga, may kumpanya doon. Merong mga truck na dumadaan doon sa inyo. So, bago kayo magsara, kasi business yung matitigil sa kanila, kailangan ahead of time, nakipag-meeting kayo, may sulat kayo, at dumaan kayo sa proseso na parang dumaan kayo sa public hearing. Hindi basta-basta kasi magpasara ng kalye. Dahil kapag nagpasarado kayo ng kalye, tandaan nyo po, parang pinatitigil nyo po yung isang mga ginagawa ng mga tao sa paligid nyo. So, at hindi lahat po ay pabor doon. Pero kapag na-inform sila, at least mapapapayag nyo sila, may influence nyo silang pumayag doon sa road closure na yun. Ayan po, malinaw po tayo dyan, Kap. Maraming salamat po. At ito naman pong ating pong panghuling tanong ay para naman po sa nagpadala po sa atin, at binahagi po sa atin ng kanyang pong sitwasyon. Isa daw po siyang SK na nag-file po ng kaso laban sa isang kapitan. Tapos ang nangyari daw po, yung kapitan daw po ay gumante at hindi na daw po binibigay sa kanya ang kanyang honoraria. Sino po ang tama? Dapat daw po ba nabigyan ng honorarium si SK? Ala ko, tanong mo, sino po yung kapitan? Hindi ko. Alam mo, unang-una, dun sa sino ba ang tama, parang mahirap tayo na sumagot doon dahil syempre that's legal opinion ang kailangan natin doon. Wala po tayong konteksto sa kaso na. Pero doon kung tatanungin tayo, pagdating doon sa pagde-deprive sa kanya ng kanyang honoraria, according to DILG Opinion Number 16, Series of 2007, SK members may only be deprived of his honorarium
by the reason of unauthorized absences, it cannot be deprived or justify the withdrawal of such through a retaliatory measure. So, dito napakalinaw mga kabarangay, and based on my experience na former SK Federation, madalas talaga nagkakaroon ng political motivation or politically motivated siya kapag hinold ni kapitan ng iyong honoraria, pero ikaw ay ginagampanan mo naman yung iyong trabaho bilang SK chairperson or SK member, dapat nakukuha mo kung ano yung compensation, because you have to remember na ikaw ay nagsisilbi bilang ex officio member ng barangay council, ng sangguniang barangay. So, definitely, yung question na kung tama ba, again, that's for legal opinion to answer. Pero kung magbabase po tayo sa tamang proseso, dapat po hindi po yun hinuhold ng kapitan. Dahil lalo na kung ginagampan naman ni SK chairman, kasi napakalinaw ng sinabi niya na gumagante si kapitan. At ginagawa niya yun through coursing, yung kanyang honorarium ay hinuhold. Abay ka, parang mali po ata tayo doon pagdating naman sa ganong sistema. Pero I don't know kung may dadagdag si Kap doon sa or baka may ibang Ako naman doon sa kapitan. Oo, ikaw naman si Kapitan Kap. Okay, hindi actually hindi natin alam Tama si SK May, saka si Kags Marie, hindi natin alam kung ano yung pinagmulan, ano yung gaano kalalim to, ano nito. Pero tama ulit si Kags Marie na base sa local government code, base sa libro, Biblia ng mga barangay, saka ng local government, yung honoraria, because pinagtrabahuhan. So, kung pinagtrabahuhan, nararapat lamang ibigay nyo. Meron namang ibang klaseng kung alimbawang makatwiran si kapitan at gusto niya talagang parusahan, i-penalize yung SK niya, merong mga ibang pamamaraan na pwedeng gawin under the local government code, under the SK Reform Act, under the laws of the land. Pwede niyang puntahan din si DILG, kausapin niya. Illegal niya yung i-formal niya yung reklamo, sulatan niya yung SK, sabihin niya sa council, i-bring up niya para hindi si kapitan lang at hindi na po politicize. Naging SK chairman din po ako at naging SK din po si Kags Marie. So, ramdam namin din yung mga SK at ramdam ko rin na ngayon yung bilang kapitan. So, idaan lang po natin sa tamang proseso, sa legal na proseso. Wag lalabas kasi yung paghihigante, subjective na yan Hindi, baka may politika na dyan. Pangit pag ganun. Yan po, maraming salamat po Kap at Kags Marie sa inyo pong paglilinaw sa tanong po na yan. At mga kabarangay, maraming salamat din po. At sana po ay marami po kayong muling napulot na aral sa episode po natin ngayon at sana po nabigyan po ng linaw ang lahat po ng inyong mga katanungan. Maraming salamat po sa inyo pong pagtutok sa isa na namang araw na makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Ako po muli ang inyong lingkod, SK Mai Salazar, sa ngalan po ng ating pambansang kagawad Kags Butch Serrano, ni Kags Marie Formentera Ferrer at ni Kap Dondon Francisco. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo, dito lang sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay